Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong katabi ng magandang umaga. Good morning po. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. At mga kapatid, sa ating buhay, meron tayong kanya-kanyang mga pangarap sa buhay. Meron tayong mga pangarap na gustong abutin. Kahapon nga si Alanin, si Doktora Annalyn, naabot na yung pangarap. No? Tapos na yung abot na kamay na pangarap. Kaya nga mga kapatid, tayo din, may kanya-kanya tayong mga pangarap sa buhay na gusto nating abutin. Siguro yung mga kabataan, gustong maging pulis, doktor, engineer, architect, at kung ano-ano pa. Pero para sa ating lahat, karamihan siguro ang pangarap, umasenso sa buhay. Yung iba, gustong sumikat, kaya nga maraming vlogger. Yung iba, gustong magkaroon ng pwesto sa gobyerno. Kaya nga, di ba, ang daming tumatakbo. At marami pang ibang tayong mga pangarap na gusto nating makamit sa buhay. Pero alam ninyo, ang nakalulungkot, walang sumasagot na ang pangarap niya sa buhay ay ang maging santo. Wala. Wala ni isa ang nagsasabi na, pangarap ko po, Father, na mapunta ng langit. Kasi totoo naman aanhin mo ang pera kung mapupunta ka naman sa impyerno. Aanhin mo ang katanyagan at ang kasikatan at ang kapangyarihan kung hindi ka naman magiging mabuting tao doon. At yun ang magiging dahilan para ikaw ay mapunta ng impyerno. Di ba mas masarap pa na yung simpleng buhay lang, pero alam mo naman na yun yung para sa ikabubuti mo at yun yung magiging dahilan para mapunta ka ng langit. Sana mga kapatid, hangarin natin hindi lang ang mga bagay na makamundo, kundi sana ang pangarap, ang ultimate. Kasi yun din ang pangarap ng Diyos sa atin. Gusto kanyang makasama sa langit. At sana maging pangarap din natin sa bawat ginagawa, sa bawat lumalabas sa ating bibig, sa bawat iniisip natin, ito ba ang magdadala sa akin sa langit? Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa mabuting balita, ang sino mang gustong maging dakila sa kaharian ng Diyos ay dapat na maging lingkod. Ang sino mang gustong maging pinuno ay dapat na maging alipin. Hindi ito katulad ng sinasabi, no? Ito'y sinabi po sa gospel Uulitin ko lang Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at dinadakila ang siyang nasusunod. Pero anong sabi ng Panginoon? Ang anak ng tao, sino yon? Si Jesus, ay pumunta dito sa mundo hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Maging lingkod ng lahat. Kaya nga mga kapatid, ang tanong, una, ano ba yung pagiging lingkod? Ano bang ibig sabihin na tayo ay maging lingkod? Una, ang tunay na paglilingkod ay mayroong kababaang loob. Humility. Humble. Hindi dapat nagmamataas ang taong tunay na naglilingkod. Walang taong naglilingkod na mayabang, mapagmataas. Iniaangat ang sarili. Iniaangat ang sariling bangko. Pero nakalulungkot.
Tuwing eleksyon na lang, ganyan ang nangyayari. Pataasan. Buhatan ng bangko. Pagsisiraan. Ibababa ang kalaban para makapwesto. Wala po akong pinapatamaan, pero yun kasi yun nangyayari eh. Siraan. Hatakan pababa. Kaya nga, minsan, yung mga dating magkakampi, ngayon, magkakaaway na. Nagsisiraan pa. Nagtatrayduran na. Yan ang nakalulungkot. Pero ang sabi ng Panginoon, magpakababa. Dahil ang sabi, ang mga nagpapakababa ay at ang mga nagpapakataas ay ibababa. Kung gusto mong maging dakila, maging lingkod, magpakumbaba. At hayaan mo ang Diyos ang mag-angat sa iyo. Pangalawa, ano ang tunay na paglilingkod? Ang tunay na naglilingkod, walang kondisyon. Walang kondisyon. Ito ang realidad ng simbahan. Karamihan, sasabihin, maglilingkod na lang ako, Father, kapag retired na ako. Kaya karamihan sa mga naglilingkod, wag magsasama nung, karamihan sa mga naglilingkod, medyo may edad na. Kakaunti at paunti ng paunti ang mga naglilingkod ng mga bata. Kaya nga palagi kong sinasabi, sa mga altar server at mga kabataan ng parokya, hindi matatapos dyan yung paglilingkod nyo. Hindi matatapos sa pagiging altar server at pagiging PCY. Lumipat kayo sa ibang organisasyon. Nang sa gayon patuloy kayong maglingkod sa simbahan at sa Diyos. Kasi ang nakalulungkot, matanda eh. Pag retired na lang, pag naka-asenso na, kapag nakatapos na yung mga anak, anong edad ka na nun? Sasabihin, Father, maglilingkod lang po ako kapag mayaman na kami. Kailan pa kaya yun? Father, maglilingkod po ako kapag may okasyon. Kaya nga maraming palitaw palitaw. Hindi lang yan sa mga nagsisimba. Minsan, pati sa mga naglilingkod, palitaw. Ano ba yung palitaw? Lulubog? Lilitaw? Lilitaw lang? Magiging aktibo lang kapag may okasyon? Simbang gabi, malapit na. Kaya marami na naman ang mabubuhay. Marami na naman ang lilitaw. At magsisimba na palagi o maglilingkod na. Minsan, ganun din, sasabihin, Father, maglilingkod lang po ako kapag matuloy lang ako maglilingkod kapag ayon sa aking oras. Pag nilipat po ko sa oras, kung saan ako, ayoko na po maglingkod. Pag nilipat ka ng 5 a.m., di ba may 5 a.m. mas tayo tuwing linggo. Ayoko na po. Gigising ako na 3:00 Pero ang tunay na paglilingkod, may kalakip na pagsasakripisyo Talagang magsasakripisyo, may paghihirap, may kailangan kang hubarin, may kailangan kang tanggalin sa buhay mo. Hindi pwedeng naglilingkod ka na maraming mga mali at kasamaan ka pa rin ginagawa. Ang tunay na paglilingkod, walang kondisyon. At may pagsasakripisyo. At sa huli, ang tunay na naglilingkod, walang inihintay na kapalit. Sa mabuting balita, yung dalawang ito na magkapatid, hindi lang basta naghihintay ng kapalit. Pinangalanan pa kung ano yung gusto nilang kapalit. Ang gusto po namin, maupo sa inyong kanan at sa inyong kaliwa kapag kayo naghahari na. Hindi lang nag-e-expect pinangalanan pa kung ano ang gustong gantimpala sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Huwag kang mag-expect at huwag mong pangalanan. Hayaan mo ang Diyos ang maggantimpala sa mga sakripisyo at sa mga ginagawa mong paglingkod. At sana,
Huwag kang maghihintay ng anumang kapalit. Dahil ang tunay na naglilingkod, hindi naghihintay ng anumang kapalit. Totoo naman yan sa mga naglilingkod. Wala naman talaga kayong sweldo dito. No? Wala naman talaga kayong allowance dito. Madalas pa nga, palabas ng palabas. Hindi pakabig ng pakabig. Mentras na maraming kang sinasalihang organisasyon, maraming butaw, kang bibigyan na organisasyon. May mga solicitation pa. Minsan, hindi ka mapapasalamatan, hindi ka mabibigyan ng pagkilala, hindi mapapansin yung mga sakripisyo mong ginagawa. At minsan, imbis na pasalamatan, masusungitan at mapapagalitan. Imbis na mabigyan ng pagkilala, mamasamain pa ng iba ang mga paglilingkod mo at intensyon mo sa paglilingkod. Sasabihin, taong simbahan ka pa naman. May mga maninira. Mayroong mangchichismis. Pero mga kapatid, palagi niyong tatandaan, ang tunay na naglilingkod dahil mahal niya ang Diyos. Hindi sa kung ano pa mang mga bagay, mga pribilehiyo, at pagdinig ng mga panalangin. Ang tunay na naglilingkod dahil mahal niya ang Diyos sa kabila ng lahat. At huwag kayong mag-alala. Dahil hindi man makita ng mga tao, kahit ng pari, o kahit ng sino man, ang mga ginagawa niyong pagsasakripisyo, ang lahat ng ginagawa niyo para sa simbahan, para sa parokya, para sa eskwelahan, para sa simbahan, para sa Diyos, nakikitang lahat ito ng Diyos. At ang Diyos ang magagantipala sa lahat ng mga sakripisyo, sa lahat ng mga ginagawa niyong paglilingkod sa Kanya. Hindi man ka dito maparangalan at mabigyan ng pagkilala, hayaan mo ang Diyos na bibigyan ka ng pagkilala sa Kanyang kaharian. Amen.